Money Bells! Andito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga para sa panibagong series na kung saan itatry natin ang iba't ibang mga recommended food spots ng mga locals o ng mga mahal nating Kapampangan. Samahan niyo ako, let's go! Mekeni Mangantamo! Hi Money Bells! Andito tayo ngayon sa bagong palengke sa San Fernando, Pampanga para makita natin iba't ibang mga pagkain and food trip na pwede natin gawin. So syempre kasama ko pa rin si Sir Joan dito and itutour niya tayo sa mga pwedeng gawin dito sa palengke nila. Medyo nawala yung energy ko kasi kanina excited ako. Pero mga nadaanan namin yung lugar, sobrang baha. Tapos nakakalungkot, ang dami naghihirap yung mga nasa ospital, yung mga tao. Nakakalungkot lang na yung mga dating lugar na yun ko hindi naman binabaha, no? Hindi naman daw binabaha. Ngayon, after the flood control issues, ang lala ng baha dito sa San Fernando, Pampanga. So kung hindi pa kayo gising, guys, hindi pa kayo galit. Bakit? Dapat galit na rin kayo. Kapal ng mukha, mga magnanakaw. Sana tama kayo ng kidlat 10 times tuloy-tuloy, walang tigil. So ayun na, mag-ikot na kami. Tara. Kuya Jo, ang tawag dito sa lugar na to ay Bayong Palengke. Bayong Palengke. Ang mga kakainin lumang natin. palengke. Ito Ito luma. Bayo, nakalubog. Hindi pala to bagong palengke, luma. Anong kakain natin, mga kainan, te? Dahil nakasarap. Oo nga. Pag naulan, maraming sarado. O tingnan mo na naman, mag-vlog ako. Nakita nung si Ate Cars kanina kung bakit puro sarado. Sabi daw ay Mekeni. Yung mga tindahan daw kasi ay, yung mga nagtitinda, lubog daw sa baha. Ang hirap paghaluin ng emosyon. So mag-aalmusal kami dito. May nakakatawa naman si Ate Cars. Bumili na siya ng mga kung anik-anik habang nag-i-intro ako kanina. Ang bilis ni Ate. Para siyang road manager. So ito, ano to kuya? Alam mo to? Para siyang kakanin. Mamaya titikman natin to isa-isa siguro. So, tapos meron silang ginataang kineme. Ayan. So ngayon umorder si Ate ng palabok. Titikman natin yung isa-isa. Ayan na siya. Kuya, magkano po ito? Isang ganito. 50 pesos lang. 50 lang to, be. Meron akong nasamahan sa Marikina. 30 lang. Or 15. May kasama pang halo-halo. Hindi ko alam kung anong lasa. Feeling ko hindi mukhang okay. Pero ito, at least matatry natin yung Kapampangan style palabok. Okay lang po. Ano to, sampelot? Sampelot. Inayit. Inangit? Inanghit. Sampelot, dapat ka-pair nito ng inangit. Oh, lelot balatong. Balatong parang kanin. Balatong. Munggo. Oh, yun. At least kalapit. Kamagkabuka ang munggo at saka. Ayan siya. Hey, man. Yan na, titikman na natin siya. Kuya, usually ba, nilalagyan mo ng kalamansi agad yung palabok? Yes, kalamansi tsaka patis lang. So titikman na natin siya, be. Ayan. Kasi pag ito sobrang sarap, na. Lahat na lang masarap sa Pampanga. But parang mas may amoy pa sa Jollibee. Mas mabango pa ito. Uy, dapat ganito kasarap to. Sabi ko, 50 pesos lang. Para sa akin, hindi na kailangan ng kalamansi. Yung pinaka-sabaw niya, sobrang linamnam na parang, hindi ko sure, tinapa ba to, kuya? May tinapa ba yung pinaka-palabok? May tinapa. Wala. Parang, lang to, parang pinakulo ang wala. Giniling lang talaga. Ang sarap. Usually kasi sa palabok ganito, ang alam ko, nilalagyan tinapa. Pero meron siyang alat na linamnam na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Machicharon siya. Ang dali-dali ng buhay pag may nagtutour sa'yo. Salamat sa pag-tour. Sila lagyan ko ngayon ng kalamansi, guys. Una, ano pa tara? Nino ko mo? Hindi, para lang silang galit, pero nag-uusap lang sila. Be, ang sabi sa akin dito ni Ate Cars, habang nagchichikahan sila doon, let me know if tama sa comment section. Ang pansit palabok daw ay nag-start dito sa Pampanga. Ang tawag daw nila dito is pansit luglog. So, ibig sabihin ng luglog is binabanlawan lang. Or Ini po ikay, tapos mag-vlog na. Masarap ng luto nyo, tita. Sobrang sarap. Anong pinakapampalasa nyo dito, tita? Kasi hindi ko ma-identify. Parang giniling lang po ba? Giniling at saka Apo. Kaya sabi ko may linamnam siya na hindi ko alam saan nanggagaling. Salamat po, tita. Sobrang sarap. Sabi ni tita. Simpleng-simple. Nagpakulo lang ako ng baboy. Tapos yung broth, giniling ko lang. Ano ko yan? May ka? So, ang daming in-order ni Ate Cars.
Diyos ko, kagabi, di pa ako nakamubots pinagkakakain natin. Pero naman. So, meron din silang arroz caldo dito. Akala mo maka-arte kung ibang lugar, arroz caldo yan. Buong manok yung gamit dito eh. Talagang buong wing. Ayun ba yun? Buong wing ang gamit nila. Tikman lang natin. Alam mo, nalungkot ako kanina nung sinabi na ang daming sarado kasi daming lubog. Oo. Looking forward pa naman tayo sa vlog na to. Hindi, pwede mo magiging eh. Oh, next time po. Oh. Pero, ang Saka talaga, maganda kasi dito pag nagpapasko. mas maraming tao. No? Parang 6 o'clock ng umaga. Ay, Yung lapot ng arroz caldo is very... Hindi siya yung kasi lapot na maharina na nilalagyan ng iba. Alam mo, lumapot lang siya dahil sa giniling na bigas. And ang ganda nung bigas, may mangunguya ka pa. Yung kanin. Ano siya? Maluya. Ma-ginger. Ang sarap. Ang comforting. So, meron tayong goto. Ano ba ba na arroz caldo at goto? tuwalya yan. Tuwalya ng baka. Tuwalya. So kanina, labakara. Charing. Ngayon, tuwalya. Yung pala pinagkaiba nila. Actually, hindi ako masyado mahilig kumain sa mga ganitong goto-goto. Kaya hindi ko alam difference. So itong mga laman loob, ayan na nga siya. Oh. Ganun to. Pwede pala maging malinamnam to. Bakit yung sa atin ang tatabang? Parang hindi ko na kailangan lagyan ng kahit ano. Alam mo yung pinagkuluan ng pinakatwalya? Ito na, doon niya niluto. Kaya sobrang lasa ng pinakasabaw. Oh my gosh. Tapos meron din sila, tatakot baboy. Pag ito so OA pa masarap, OA na talaga mga Kapampangan. Uwi na kayo, tinapos ng mga Kapampangan yung luto. Normal na takot baboy. Kala ko, masasarap pa eh. Agad na. Ito po ay dinuguan. Tidtad. 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 T-I-D-T-E-D. Tidtad. Tidtad. Okay, ito yung dinuguan nila or tidtad. Malalaking alam mo, ano pansin ko sa mga pinagbibili natin ulam since kapo. Ang lalaki nila mag-cut. Parang di tinitipid, oh. Matanglad din, oh. Ipiko yung taong mahilig sa dinuguan na mahilaw-hilaw ng konti yung suka. Alam mo yung asim, magugustuhan mo to. Gusto niyo rap ng ganito? Yung hindi malapot. Anong luto yung malapot eh? Nahihigot. Dinuguan din, pero ganun kasi magsunod ng Kapampangan sa sa. Okay. Kaya, so depende lang sa luto. Kasi sa amin, makapal yung sabaw na niluluto. Oo, parang malapot. Malapot. So sa kanila, nilagyan nila ng sabaw. Tapos maasim. Sa mga takot mag-try ng dinuguan kasi nalalansahan kayo, magustuhan nito. Kasi para siyang di dinuguan. Ito naman yung sisig nila. Magkano yung mga gatos ng serving ko? Ako pa naman di mahilig sa condiments na maglalagay ng kalamansi, toyo. Ako rin. Gusto ko ma-appreciate yung luto. May common denominator yung mga luto dito sa Pampanga. Yung sisig nila, Fried yata. ito parang, sabi ko parang prito. Wala siya nung smoky aftertaste na para lang siyang pinrito at sinibla. Pero, pare-pare silang masibuyas. Pero hindi siya overpowering yung lasa. Sobrang linamnam. Parang lechon yung lasa. Parang yung kawali dito. Lechon kamala. Yup. Tapos ito naman, Caldereta. kaldereta nila. Kaya kaldereta naman to. Inaano mo na nila, yung tinatawag nila paskad mepa. Paskad. Paskad mepa. Yung parang i-adobo mo na. Paskad mepa is yung process. Oo. I-adobo bago mo na ikaldereta. At least may dalawang ulam ka na. Adobong kaldereta. Bikarenderya ng tabi. Yung mga Kapampangan ba, pinanganak, nagluluto na. Sobrang lambot. May tomato sauce siya, pero not too powering. I mean, hindi ko madidistinguish kung ano yung method ng pagluluto. Kung hindi pa sinabi ni ate kanina na ina-adobo muna. Nagets ko na kung bakit siya merong konting asim, alat, linamnam, na parang from the adobo. And then may halo ng... Parang tangi. Sobrang Sobrang sarap nito. Highly recommended. Ito naman, ano po ito? So, ibig sabihin ng asadong matwa is matanda. So, matandang recipe. Ito yung sinasabi lagi ni Con na niluluto niya rin. Matagal daw, kaya ayaw niya lutuin sa vlog. Yun Pero, yung gagawin natin mamaya. ito yung gagawin natin. Oo, turuan tayo kanina ni Tita. Si tita dito. Okay. Gusto kong matutunan siya. Asadong matwa. Yan, papakulungan mo sa bawang Utang na nito. Parang nire-rep yung bibig ko. Oh my gosh. Alam mo yung asim linamnam na, oh my God, first time ko makatikim nitong ganitong pagkain. Hindi ko siya ma-distinguish as, kasi unang tingin mo parang menudo, di ba? Parang menudo. Pagkakain mo, meron siyang linamnam. Hindi siya linamnam eh. Unang tikim mo is the asim. Mapapakanin ako dito. Kanina parang okay lang eh, basic. Ito mapapakanin ako dito, promise. Para siyang may suka. Sobrang linamnam.
Sobrang oily niya na. Hindi siya oily. Sobrang fatty niya. Yung sinabi mong margarine, feeling ko, nilagyan pa nila ng margarine plus the baboy talaga. Wow. Ito na ang best combo. Napapakanin talaga ako dito. Punta kayo dito, maganda talagang mag-try kayo ng mga local na pagkain. Hindi ko ma-distinguish anong dish, pero para siya pinaghalo-halong menudong bopis na, hindi not bopis, wala kasing laman loob eh. Basta, first time, masarap. Yun lang. Sobrang manyaman. And meron silang Shanghai din. Simple lang yung Shanghai nila kasi na-record ko na kanina. I mean, nakain ko na siya, hindi lang na-record. So, ang maganda sa kanya, simple lang. Walang arte. Ang ganda ng wrapper, hindi masyado makapal. Tapos maraming giniling. Tapos matamis-tamis siya dahil may carrots. So tinry ko siya sa ketchup. Masarap siya. And makinchay or celery yung lasa niya. Mas masarap sa ketchup. So guys, kain lang kami na maayos. Namimili kami. Samahan niyo kami at magluluto kami ng asadong matwa. Hindi kumakain ako dito. Tapos sabi ko, tinatanong ko kung magkano lahat. So, meron tayong 4 na palabok kanina kasi 4 kami. Tapos may mga ulam pa. Hindi, wala pala. May palabok pala, hindi pala meron. 4 na palabok. Ilang ulam, yung lahat na kanina sinabi ko. May kanin. May soft drinks. May 700 lang lahat. Ito, kung sa labas to baka nasa 4,000 tayo, no? Sa dami. Pero kasi maliliit lang naman yung serving. Pero still, good for 2 na to per serving. Pero ang dami talaga at ang mura. Wow. Hindi ko alam paano ginagawa. Mura na, masarap pa. Sobrang bongga talaga. Ayan, so meron silang lengua de gato. Ano to, te? Pastel de lengua. Pastil de lengua. Hindi ako nakain ng dila. Pero para siyang anong luto kaya ito? Gatas. Parang dila ng dinosaur. Uy. Ang lambot. Ang kaya na sa, hindi malang sa'yo dila. Hindi ako nakain ng lengua, promise. Para lang siyang laman na normal. Sobrang sarap. So guys, hindi na kami tutuloy dun sa palengke sa likod kasi maputik na, no? Basta, medyo may tubig. So bibili na lang kami somewhere ng mga pangsahog. So, ayun na nga. Tara, bili tayo. And magluluto tayo ng asadong matwa. So may mag-guide sa akin dito. Andito pala tayo sa bahay ng aking bagong beshi na si Miss Cars. Napakaganda ng kitchen. So maraming salamat sa lahat ng tulong nyo sa aming pagstay sa Pampanga. And if you have any auto, kahit anong kailangan nyo sa sasakyan nyo, follow nyo na si Sir Joan Ryan Canlas or Flywheel Cars. Flywheels Cars? Flywheel. Depende sa school. Hayaan mo na. Yan. So, since first time ko magluluto ng asadong matwa, ang asadong matwa po is old-fashioned style na pork stew. So, may mag-guide sa atin paano gagawin. So, first step daw is to marinate your beef. So, ang ating, is to marinate your pork. So, ang kinuha nating part is kasim. Kasim po ito, no? Kasim. And then, ito ay 3.128 kilograms. Kung hindi 3.128 kilograms, hindi nyo pwede gawin tong recipe, okay? So, maglagay lang tayo ng toyo. Siguro, estimate tayo. Kasi ang mga kapapakata, estimate lang, no? Tansya lang. So, since 3 kilos to, maglagay tayo na isang ramekin na toyo. Yan. Ayan na. Yan na yun, babe. Kung anong expect mo, ngatain mo na yan. Maging cannibal ka for today. And then, lalagyan daw ng asin. Halang alat naman. Wala akong abo ni Lolo. And all the way from Laguna, dinala ko ang abo ni Lolo. Charot lang. Ito yung pinagtutukaan ng mga manok panabong niya. Dito ko lalagay. So, lagay tayo ng asin. Hala, ang alat na! May anong kapampangan na ang daming sinasabi. Adakal mo sa sabihan! Ko. Medyo konti na lang lokal na ako. Mga beshi mo. Ang daming beshi. Paminta. Tapos, maglagay tayo ng freshly squeezed calamansi. So, ito ay mga 300 pieces. Lagyan lang natin. Ilagay mo lahat. Kasi pinaghirapan yung pigain yan. Magbibistek talaga tayo. Yan. Ilagay. So, pag may buto, kunin nyo na lang kasi papait yan. So, ngayon, habang minamarinate ito, maghiwa na tayo ng bell pepper. Ang daming kalamansi. Mali daw. So, dadagdagan toyo. Isa pa. Dadagdagan toyo. Sige pa. Yan. So, ibabad lang natin yan. Tapos, maghihiwa tayo ng bell pepper. So, alam niyo ba guys, ang
asadong matwa ay usually inaano daw, pine-prepare or ginagamit sa mga birthdays, special wedding, malamang. Meron bang hindi special na wedding? So mga pangmalakasang event. So ayun siya. So feeling ko sa nakita ko recipe, para siyang almost similar sa adobo ang pagluto. Tapos adobo, since may tomato paste, parang kaldereta na walang patatas at carrots. And first time ko lang siya, so tour lang kami dito sa Pampanga, ako nakatikim, nagawa nila. Ang ibang tawag daw sa kanya, sa asadong matwa, is, ano nga yun? I-google nyo na nga lang, ginugel ko lang din naman yung i-share ko sa inyo. Wag tayo maglokohan, B. Abobo yung nabasa ko pero hindi daw yung sabi ni ate. Ano pala, no? Ang hirap pagka hindi mo kitchen kasi feeling mo baka... Kasi ikaw, personally, di ba? Pagka may kusina ka, ayaw mong may ibang gagalaw. Tama ba? No, pag may kitchen ka, ayaw mong ibang gagalaw. Ako, tatay ko kasi ganon. Pag kusina niya, huwag mong gagalawin. Kasi may iba-iba yung lagay, baka masira yung gamit. And ayun na nga, nagkakalat na ako. So ayun na nga, so maghiwa daw tayo ng bell peppers. So ang paghiwa daw ng bell peppers ito ay mga pahaba. Yan. And then ang sabi ng ating Kapampangan friend dito ni Ate Cars ay magtitira daw ako sa Panggisa mamaya. So I'm in navigation mode lang. So if meron po kayong sariling version ng paggawa ng asadong matatwa, pag may iba po kayong version ng asadong matwa, itago nyo na lang, sa inyo na lang yan. Maldita, no? Mga maldita. Iba-iba kasi yung version. Parang sa dinuguan, di ba? Parang meron 1,000 version ng dinuguan. So, adobo lalo. Merong may patatas. Pag adobo, mga 20 million versions. Depende naman kasi yan. Ang importante naman kasi, kayo naman kakain. Huwag yun ang pakialaman yung luto ng iba. And then, ang sabi din sa akin, ang gagamitin daw bell pepper ay green at pula. So, kung meron mga purple po sa inyo, hindi nyo po pwede gamitin yun. Or pink. Bawal po pink. Ang maganda kasi dito, pinatikim nila sa akin yung lasa ng asadong matwa kanina para magkaroon ako ng idea and reference sa lasa. Sa ginawa ko kanina, magbibistek na lang tayo. Nilahat ko. Hindi kasi sanay ako sa akin kung ano yung pinrep ko ingredients, nilalagay ko lahat. So, I'm sorry guys kung maasim. So yung recipe, ilalagay ko lang sa comment section. Recipe to ni Ate Cars. Yung mga Kapampangan, pag bored ba kayo, nagluluto lang kayo. So guys, ang ginagawa ko ngayon is nag-chop lang ako ng mga dulo ng bell peppers. Isasama ko sa marinade. So, para lumasa na rin siya. And sabi dito sa Pampanga, mahilig daw kasi sila sa mga halo-halo na, pairing ng ulam. So for example, sabi kanina, paksiw, wala na may paksiw. Ang magandang match daw nun ay munggo. Kaya nga ang mga Kapampangan hindi daw sanay na iisa lang ang ulam. Kasi magaling sila mag-match-match ng flavor. So, ito, gagawin natin mamaya. So, ito ngayon, lalagyan ko lang ng bell peppers. Tapos, kuha tayo ng laurel. Alam nyo ba, ang laurel ay pinangalanan siya ng laurel dahil, kilala nyo sila Jose P. Laurel. Sila ang unang pamilya ang nakapagtanim ng laurel sa Pilipinas. Mali! Charot lang, mali kung saan ang galing ng laurel. Kami, basta alam ko, ito galing sa Robinsons. Brand ko ba yun? Denma. Para kunin ako ng Robinsons. Malay ko ba? Yung mga ganyan, bakit hindi natin pinoproblema, no? Yamon sila. So, ihalo lang natin siya. Tapos, lalagyan din natin ng kamatis. So, kamatis. Babad lang sila dyan. And then, meron ka ng ensaladang pork. Mga tamad, no? So, ngayon, mamassage lang natin yan. Yan. Diba? Para na siyang liempo na tinamad para lahat ng flavor. So, dapat sa marinade pa lang daw, andun na yung asim ng kalamansi. Or pinaninindigan ko lang yung paglagay ko ng maraming kalamansi kanina. Ayan. So, ibabad nila siya mga 6 hours. Sino may ganun time? Lulutuin na natin agad yan. Huwag tayong maglulukuhan dito. Tapos yung bell pepper. Mga 5 kilo.
Ang dami bell pepper. Parang sabi nung nagbibenta ng bell pepper, ano pong lulutuin ninyo? Ang daming bell pepper. Sabi ko, wala kang pake, magtinda ka lang dyan. Shout out kay Ate Marie ng... Saan yun, Mi? Sa May St. Jude, Ate Marie, ito na. Shout out sa Maria. Shout out kay Ate Maria para sa itong video na to. Bell peppers mo to, be proud. Yan. Ayan. So, ang gagawin muna natin is, kailangan daw natin magbigay ng paumanhin sa lahat ng nasaktan. Ha? Bakit mo pa paumanhin? Ayun. So, ano muna, maglalagay tayo ng crust sa, or kailangan natin i-pan fry or i-sear yung meat natin ng buo. So, lalagyan na tayo dyan ng, hindi ako kinukuha nito eh. Huwag yung oil. Kahit anong mantika, huwag yung i-limit yung sarili niyo sa isang brand. Charing! Pero pag may brand, grabe promote na. Yan. So, i-ano na natin siya. Yan. I-ano lang natin siya. Kulayan. Ikalat nyo lang yung mantika. So, sa flywheel, pagka ganitong wala kayo doon, autopilot naman na yung mga tao doon. So, painitin lang natin na maigi ang ating kalan. Ay, ano na yan, baby? Ito na ang ating marinated pork. Mag-sear na tayo. O-A. And, iwan lang natin yan hanggang sa masunog. Or magkulay. So, pwede kang mag-ano muna dyan. Manood ng TV, magwalis, magbiak ng palay, magpalay, or bahala ka, ano gawin mo. So, babantay-bantayan mo lang siya para hindi masyado mangitim yung ilalim. So, pag medyo may sunog na yung ginagawa mo, mag-bistek ka na lang talaga. So, dinagdag ako ng mantika kasi ang tagal. Pero ang goal natin dito is magkaroon ng char aftertaste. So, okay lang na magsunog-sunog daw yan. And magdikit-dikit tulad ng nangyayari ngayon. So, pag dumidikit, ibig sabihin, sunog na siya. Sorry, pag dumidikit siya, kulang ka lang sa mantika. Yan. Ayun siya, crispy pata na, oh. Kailangan natin ng color all sides. Ganda. So, pag na-achieve na natin yung ganyang color, yung tong ko kasi napakanipis, joke. Hindi, joke lang, okay na to. Ilalagay na natin siya sa isang tabi. Kasi, magpapahinga muna siya. Ikaw ba naman na ano? Yan. Tapos ngayon, i-sear ulit natin yung iba. Make sure walang aromatics na kasama para hindi masunog. Yan. Ito medyo malaki. Oh. Lagyan na natin sila dyan. Yan. So, antayin lang ulit natin yan hanggang sa maluto. Ayan yung kulay niya. Oh, di ba? High heat tayo, mga be. Yan. Yan daw. Kung nakikita nyo lang. Bilisan nyo tingnan. Mabigat. Ayan. So, ngayon, ilalagay na ulit natin yung mga pork natin. And dito na tayo magpapakulo para yung lasa is nandyan. So, okay lang may mga sunog-sunog ng konting ilalim yan kasi nga may sauce. Mag-add or maglalagay ng depth yan sa flavor. Yan. So, lalagyan natin yung tubig. Pakulo. Tapos, sauce. Mali ako. So, So, hindi dapat lalagyan ng tubig. So, itapon natin to. So, ngayon, yung marinade natin kanina, since maparami ako ng kalamansi, nilagyan ko ng tubig para mabalanse siya. And ayan na! Ready na ang inyong... Sorry. Matwa. Asado, matwa. I-serve nyo na po yan. Hala, tinapos na nga yung video. Ayan. So, papakuluan lang natin yan. Tatakpan natin. 40 minutes to 1 hour or up to 3 hours. Okay? And ayan na. So, pinapakulan na natin to for 20 minutes. Ngayon, isa-slice na natin siya ng maliliit para mas mapalambot pa natin since hindi tayo nagamit ng pressure cooker. Kasi sabi nila, iba pa rin daw ang lambot ng pakulong ganito than the pressure cooker. So, kunin natin ang isang piraso. Yan. So, ang slice po nito ay, papaano, madam? Sa gitna mo na. Pag ganyan. Mahalalaki yung ganan. So, slice po natin. Parang, yan. For the sake of the camera, kahit iba yung angle natin. Wow! Yun naman yung piece na yan, oh. Parang steak. Oh,
Ganyan siya. Di ba? Ginawang bacon. Tinanong din namin kasi ng tip si ate, ano yun? Pangalan nun? Mags. Ate Mags. Kung paano yung version nila. So, ito na yung recipe nila. So, yung mga kalaban po niya dyan sa palengke, ito na yung recipe ni Ate Mags. Tapatan yun na sa Ate Mags. Away-away na kayo dyan sa palengke ng Pampanga. Hindi na pala. Hindi na pala kailangan. Kasi baka maging corned beef, no? Ang lambot na. Ang ganda nung pinagbilhan natin ng laman. Siyempre, di ko sabihin ko saan. Sabihin mo na. Kasi meron ako dito kasama, yung Angels ni Ate Cars. Ang pangalan ay si Irish. Iniwan siya ng jowa niya. Ay, siya nang iwan. Tapos iyak-iyak siya. Sobe, kung kilala mo si Miss Cars ng Flywheel Cars at si Irish, mahal ka pa niya. Iniiyakan ka daw niya lagi. Mahal niya pa. Ayun sa Ate Irish. Kaya kayo girls, kung emotional at hindi nyo kaya mawala yung mga joy, huwag kayo magpaghiwalay agad. Lesson learned, ayun sa Ate Irish, living proof. Hindi makamove on, tsari. So ayun guys, ito na siya. Hindi pa ako tapos. Kala tapos na. Ang dami natin na pag-usapan, puro chismis. Ayun na, so ano pangalan ng ex mo ate? Richard, kung mahal ka pa ni Irish. Si my love, miss niya na yung tit. Yung tiktilaok mo, hilaw pa. Medium rare ang tawag dyan, mga be. So, papakuluan pa natin ito kasi sobrang kapal. Christmas ham. Medium rare, di ba? Ayan, so hiniwa natin. Yung pinakamalaking part, medium rare siya. Okay lang yan. Kasi ang goal naman natin dito is ma-absorb yung flavors ng marinate natin kanina at saka yung mga pinaggagawa nating tusta-tusta. So, papakuluan pa natin yan. Unless, aswang ka, gusto mong kainin to, okay lang. Ayan, tinulungan na tayo ni Madam mag-filter. Ayan, para matanggal yung lasa ng sunog, charing. Kasi magigisa na tayo. Pangmalakas ang kawali na ang gagamitin natin. Yung pinakamahal mong kawali, ilabas mo. Papakain tayo sa subdivision. Hindi mo kaya. Puti. Mas maputi pa to sa budhi mo dahil. Le Creuset. Le Crochet. Crochet. Iba pala. Mali! So magigisa na tayo. Maglalagay na tayo ng oil. Para hindi masunog ang ating margarine or butter, lagay tayo ng very, very light na oil lang. Mga ganun lang. Ayun na, hintayin mo lang uminit. Luto-luto ka na dyan. Hindi mo yung may-ari ng bahay, pinaghuhugas ko ng bigan. Nakikihiram ka na nga lang. Gan talaga. Mababait talaga yung mga nagiging friends ko. Hindi lang basta mabait, mayayaman. Ano siya, hindi niya alam na mayaman siya. Namimigay siya ng pera kanina. May nadaanan kaming enforcer, kilala siya. Binila niya ng prutas. Lahat ng tao dinadaanan niya, may binibilhan niya pa. Bibili lang kami ng bell pepper, ganun ka-genuine ang puso ni mga bago nating kumare. Kaya syempre, ako kakaibiganin ko, mayaman eh. Duh, no-brainer. Sira ulo daw ako. Ayan, so tutunamin lang natin yung margarine natin. And ang secret daw sa masarap na asado is maraming salamat. Maraming sibuyas. Sa Kapampangan ba, sa Pampanga, anong inuuna? Bawang sibuyas. Kahit ano, di ba? Kahit ano, parehas lang naman tiyan. Pero mas maganda unahin mo yung sarili mo, ate. Unahin mo yung sarili mo, Irish. Kaya tamang binrake mo siya kung hindi ka na masaya. Pero kung namimiss mo siya, balikan mo na. Sa ate Irish, nakita niyo ba, guys? Sa ate Irish. So ngayon, sibuyas, ilagay na natin. Yan. Kung nakita niyo yung difference nung chop, merong ibang slice, hayaan niyo na. Huwag na kayo masyadong maraming napapansin dyan, okay? Yan. Then ako, gusto ko nga na sinisison lagi yung pinagigisahan ko. Kunin niyo yung pinagtukaan ni Lolo. Aba ni Lolo. Alang alat na niya. Maalat na nga yung ginawa namin kanina. Okay lang yan. Irish! Charing! Ilang nakikisig ko. Hindi ka niya malaglag. Then maglalagay na tayo ng garlic. Gano'ng kadami? Bahala kayo, be. Depende yan sa dami ng aswang. Be, may mga aswang ba sa Pampanga? Walang aswang dito. Mga tao, mukhang aswang. Okay. Sabi yung maraming aswang, Capiz. Sa Capiz. Totoo po ba yun? Mga taga-Capiz, comment down below. Ako talaga may mga aswang sa inyo. Kasi gusto ko makakita. Aswang na asawa. Ayun, aswang na asawa. Diyos ko po. I mean, anong kaya yung thought process ng mga ng mga aswang? Nagigisa rin po ba kayo ng bawang? Kumakain kayo na hindi mo ba kayo gumakain ng garlic rice? Ano yung tawag nyo sa garlic rice nyo? Gigisahin ko na ang tomato paste. Yan. Kasi pagka hindi nyo ginigisa ang tomato paste, lasang kalawang yan.
So, paano ko nalamang lasang kalawang? Huwag mo na tanongin, be. Kasi baka mawalan tayo ng gana lahat. Pero para hindi siya maglasang dugo na kalawang, maayor yung ganong lasa. And then, paano ba malalaman kung luto na ang tomato paste? Kapag nangangamoy na siya. Ano mang amoy? Amoy tomato sauce. Okay? Yan. Tsaka nagmamantikang pula na siya. So, pagka naggigisa ka naman ng tomato paste, dapat lagi niyong haluin kasi mabilis din ito masunog. Okay? So, lalagyan na tayo ng bell peppers. Yan. Then, another abo ni Lolo. Ay, pinagpatokaan ni Lolo. Okay lang. And then, yung mga beshi mo. Hindi ko matanda kung kanino ko natutunan sa culinary arts. Kay Chef Jean ko ata natutunan yung per layer ka dapat nagsisison. So, kung kanino man ako natutoy, comment mo. Comment ka nga. Inutusan. Mima, dapat ang bell peppers ba natin ay malutong-lutong din? Or lalambot din mamaya? Mga bay, kung naaamoy niya talaga, sobrang bango talaga ngayon. So, ito na yung mga in-slice natin pork and yung kaninang hilaw, pinakulaan ko pa ng mga 10 minutes. Ilalagay na natin, igigisa natin para kumapit yung lasa. Yan. Punong-puno. So, i-coat nyo lang or make sure i-distribute yung ginisa nyo para lahat may lasa. And ito yung pinagpakulaan natin kanina. So, ilagay lang natin. Yan. Kalahati, mi. So, magsasabaw pa siya, be, kaya kalahati lang ilalagay natin para may room for adjustment ka. Yan, itong nagmamantika yung gusto ko. Shit. Ito na yon, ito na yun. Yung kanina kinain natin. Ito na. Napakasarap. Palalamputin na lang. Mikaw nga, mamaya yabang-yabang ko. Ito kasi si Kuya Joa ng Flywheel Cars, ang taga-tikim. Ang alam niya lang sasabihin is masarap o hindi masarap. Ayan, si Kuya Joa ng Flywheel Cars. Ay. Yes. Tikim nga. Tikim mo. Sarap. Ano yan, sauce? Parang sauce niya. Ha? Ang tawag dyan? Sauce? Hindi. Ay, mali ata yung pinaano ko, yung pinaghuga. Ay, isa pa, kukuha ulit ako. Pinaghugasan yung unang muna tikman. Charot lang. Yung sauce niya. Yung sauce niya, Kulang pa. hindi. Ulam na. Ulam na. Ulam na, sauce pa lang. Ayan. Pwede na. Yummy. So, palalabutin na lang natin. Ito natin, Cars. Sige. So, guys, pag nag-worry kayo na sunog, kasi kami kanina nag-worry na sunog yung pinaglutuan namin, nawala siya because of the tomato paste. Kasi pwede ko ilahat yung sauce kung hindi naman lumalasa. Okay lang. Wala ko. Laban? Okay na. So, pagkalagay nyo ng pinakasabaw, papakuluan nyo lang siya ng 30 to 40 minutes. Depende sa lapot na gusto ninyo. And if nalalabnawan pa kayo, pwede daw kayo magpakulo ng patatas. Tapos yun ang pinakagagawin yung pampakapal, dudurugin nyo and ihahalo sa pinakasabaw. So, this time, satisfied na kami sa sabaw and all. So, ito na siya. Wow! And there you have it. Meron ka ng asadong matatwa. So, depende na lang sa'yo kung gusto mo pang adjust yung lasa. Pwede mo lagyan ng asukal para matamis-tamis. Or, lagyan mo ng konting patis pa. Kung gusto mas maalat, depende talaga sa panlasa nyo. Pero ayan na ang ating sadong matatwa. Ito na siya, be. Ha? Wow. Nakakatakam. Ayan na siya. Tignan natin. Tignan mo yung laman, oh. Tingnan nyo. Grabe ang sinful. Ayan. Tikman natin with the salsa and all. Natin. Sobrang tender ng laman. Ngayon alam ko na kung paano liniluto ang asadong matwa. It's more on the tomato paste and ang pinaka-key is the bell pepper. Sobrang sarap. So it's a balance. It's more on the umami side. It's not that salty pero para talaga siyang malapit na sa kaldereta. Pero mas malasa siya because of the margarine. Mas malinamnam siya. Margarine lang pala ang pampalinamnam. But so far, my God,
Napakaswerte ng mga Kapampangan. 1,000,000 perfect. So sana nag-enjoy kayo sa video na to and let me know in the comment section if may gusto kayo ipagawa, ipapunta, ipatry, or ipaluto. And sana, para sa pang-ulam niya, hindi tayo mayaman. Bye! Kain na kami. Mangan! Taste it, rate it, keep it real.